of Pangmasa. Yes, thank you. Good afternoon. Ay, si Jen, kinakabahan mo sa suot mo. Pasensya na po. Oo, okay ka naman. Pinagkatalunan nga po namin kung dapat ba may stocking store or wala. Well, Pero wala ako na. ay sports. Uy! Ayun, sige, okay naman. Hindi ko naman nakikita. But anyway, Jennifer, ngayon lang kita narinig ng live because before sa Zoom lang tayo nagkakausap-usap eh. Ngayon, live, ang ng boses mo pala, no? Ang lakas, no? Very power diva ka pala. So, ikaw ba, nag-try ka sa theater, musical theater, dahil yung boses mong yan, pasok yan sa mga sa mga musical theater? Hindi pa po, pero isa rin po yan sa mga hopefully tinapangarap po nating experience. Kasi wala po talaga din akong background sa acting. Nagkaroon lang po ako ng acting experience nung nag-GMA na po ako. Thank you so much, GMA. So hopefully po, ngayon na medyo napapamahal na dito sa akin ng pag-arte, isa rin po yun sa mga ini-encourage sa akin. Isa po si Miss Ana sa sobrang supportive sa amin sa ganyan namin na hopefully po masubukan ko po in the future. Ayun, pag may audition, pasok ka agad. Sayang yung Salamat power po. ng Thank you boses po mo, sa yes. pag-acknowledge. And nasabi mo na rin yung acting, di ba? After asawa ng asawa ko, iba ka dun eh. Diglamorize ka dun, Amazona ka dun. Na-miss mo ba? Na-miss mo ba si Joel? Sobra po. Pero hindi lang po si Kuya Joel. Of course, kahit yung director namin, Director Riz Gilliet. Kasi ako po, tama po kayo, sobrang layo po sa akin ni Sawa. It's my first ever kontrabida role. And hindi naman po ako magkakaila na nahirapan po talaga ako sa character. Ang dami ko pong ginawang research para mabuo ko po si Sawa. And sobrang memorable na po yun sa akin. Hindi ko na po yun makakalimutan. Kasi parang bihira lang po mabigyan ng pagkakataon na madirect ka ng isang Luis Gillian. So, pakiramdam ko po talaga nag-masterclass ako. So yeah, ano po yun? Sobrang unforgettable po sa akin yung show na yun. Ayun. And now you're back to singing. May bago kang single. Bakit pala hindi ka kasama sa Queendom? Nag-Queendom ka na ba before? Minsan po kinukuha, nung dati po kinukuha lang po nila kaming guests. Pero I think po ang nasa Kingdom po kasi talaga ay yung winner and then first runner-up po ng The Clash. Ay ako po ay top 5 lang po kasi ako sa batch namin. Ayun. Ayun. Kaya lang pala. Pero pasok ka rin doon eh. Salamat Sa Queendom. Thank you. Ayun. Okay. Thank you, Jennifer, ha? Yun. Medyo ayan. Pag inangkunan kayo. Nag-isip naman tayo. Sir, ikaw you tried acting din, di ba? Yes po. At nakailang teleserye ka na ba? Actually, parang hindi na siya mabibilang talaga ngayon sa kamay. And ngayon po, very grateful ako, very thankful kasi while ongoing pa po yung Shining Inheritance, so bigyan po ako ng blessing na makuha po ako para sa mga batang Lignes. So ongoing taping pa rin po kami. So very happy and thankful no kasi dumadami po yung opportunities. So mga batang Riles kasi makarilo. Okay? Good luck to me. And ito, first single mo ba ito? Second single. Second mo na. Yes po. Ayun. Kayong dalawa ba, do you write your own song? Alam ko si Jennifer nagsusulat ng songs niya. Nakasulat po ako pero this single po is written by Lina Mercado. So ito, yung songs po namin ay pinagkaloob po sa amin, pinagkatiwala po ng GMA Playlist. Ikaw ba, Seth, do you write your song? Same with Ate Jen. Itong newest single ko naman po is composed by Roxy Fabian under Jimmy Playlist pa rin. And very thankful kami dahil yung process naman po ng paggawa ng kanta nila is andun yung pagiging relatable sa mga experiences namin. So parang napakadali na lang yung proseso. And kapag nire-record na namin siya, nadadagdagan talaga ng more emotions. Mas nagkakaroon ng spice yung mga kanta namin. But I tried na rin gumawa ng kanta, pero masasabi ko hindi ba ako nandun sa magandahan level. But eventually I'll be there. Ayun. Okay, thank you. Thank you din po. Thank you. Thank you po. Maraming salamat, Ruel Mendoza from Pangmasa. Up next, we have questions coming in from Miss Angelica Villanueva of Manila Standard. Hello, good afternoon. Congratulations sa USCW. First question kay Jennifer. We heard kanina kung paano mo kinanta yung song mo. Sobrang emotional. Ramdam yung feeling ng pagkakanta. Saan ba hinuhugot yun?
inspiration mo to sing every song na Okay. Trivia po. We recorded this song almost 2 years ago. Taken pa po ako nun. hindi na? Tapos, nakakatawa. Surprisingly, sabi ko kay Rina, Mari, hindi naman tama yung kanta mo. Parang nagbilang angel naman yan siya. Tapos, I love my GMA Playlist family. Binigyan nila ako ng chance ulit na i-record itong song na to. Kasi feeling po nila, iba na yung emosyon na magibigay ko this time around na meron akong first time experience about the song. So, kung maraming salamat po, kung feeling nyo, kumbaga naitawid ko ng maayos yung mensahe ng kanta. But yun, I think, doon po siya nanggagaling is because meron na akong first hand experience doon sa kanta. And I must say na sobrang layo po talaga compare no kung paano ko siya ginawa at first. And then ngayon na meron na akong personal na experience tungkol doon sa ibig sabihin po ng song. Thank you. Yan, ikaw po self naman. Speaking of personal experience, personal experience mo rin ba itong dati pa? Kasi I read na parang it's a song about love and loss. Kasi nakarelate ka daw dito sa kanta mo. Can you talk about it? Thank you. Actually, oo eh. Kaya rin siya, nung pinitch sa akin yung mga songs na to, ito yung pinaka-dumikit talaga sa akin. Masasabi kong, ba't parang nangyari talaga sa akin itong kanta to? And then looking back, ngayon kasi medyo self-love na ako eh, dyan eh. Self-love eh. But looking back, may mga experiences din talaga ako with my previous relationships na tumutugma dito sa kanya. Kasi mag-share na lang rin ako, no? Very personal. But nagkaroon ako ng relationship before na hirap na hirap ako mag-move on nun. Na iniisip ko, saan ba ako nagkamali? Pwede bang ibalik na lang natin yung dating tayo. And then narinig ko yung kanta ko, and I was like, this is very close to me. Ba't parang bumabalik ako ulit sa gano'n kahit naka-move on naman na ako. And ayun, kaya naging okay naman na yung process. Naging mas madali kasi andun yung halo ng feelings and emotions ko before. So mas nakuha ko siya or mas nakakanta ko siya ng face ako. Parang yun. Paras naman galing sa long term, hindi naman long-term relationship kayo. Ikaw muna ito. Kasi long-term relationship, yun. Long-term relationship, galing daw ba tayo? Opo, long term. Tsaka yun lang yun talagang naging relationship ko. May nag-ask kung gano'ng katagal niya na. More than a decade. Sa'yo, sir. Well, 3 years eh. Nahiyakap pa na ako. Thank you so much. Congratulations. Thank you so much. Maraming salamat, Miss Angelica Villanueva of Manila Standard. Ang susunod naman na magtatanong ay si Richard Paglicawan of Lionheart TV. Hi, Sarah. Hi, Jen. May share ba kayo coming from the composers kung paano nila ginawa yung song? And paano na punta sa inyo yung song ay pinili ba ng Jerry Glickers at yan yung put in there? So yung pinipilihan or ito talaga yung personal choice? Ako po, ito ay kagaya po na na-mention kanina ni Seb, ito yung isa sa mga napili namin out of sa mga songs na ipinitch po sa amin ng GMA Playlist. And nung pinakinggan ko yung lyrics ng song, sabi ko din sa composer kay Lina, kasi masakit talaga yung mga lines na, yung mga words, yung mga lines na in-incorporate niya with the song. Hugot talaga. So sabi ko kay Lina Mercado, yung composer po nung song ko, sabi ko nga rin, saan mo hugot yung mga ganito? Saan mo, may personal experience ka ba? Ganyan. Kasi bata pa yung composer ko. Like, I think she's in her early 20s. So, sabi niya wala. Surprisingly, wala siyang personal experience about it. Nakakakuha lang din daw po siya ng inspiration from our friends. Minsan kahit yung mga nakikita niya experience ng mga kakilala niya or mga kaibigan niya. So, yun. And I think, true enough, kasi nung na-experience ko po yun, talagang totoo eh, yung bawat salita na nandun sa kanta yun. Totoo yung emosyon na inilapat doon sa song na ginawa ni Luna. So, yun po. For me naman, little story lang regarding dun sa pagpili ko ng kanta, which is yung dati pa. Tinatry namin ng GMA Playlist na mag-venture into a new type of music or a new genre of music. Compared siya dun sa first single ko, which is Want You. Yung Want You kasi talks more about being in love.
na willing ka to sacrifice anything, yung sa sobrang mong pagiging in love sa tao. So yun yung story ng Want You. And ayun nga, napag-usapan na namin ng GMA playlist sa Miss Bobby na try natin mag-venture into different emotion naman or different feeling. And pitch na mga kanta sa akin. And halos lahat naman doon, very different din sa feeling and emotions na pinapalitan ng Want You. Pero itong dati pa, kaya ako rin talaga siya napili is as I said po kanina, very close siya sa akin eh. And ibang-iba yung rhythm niya, very mabagal compared sa Want You. And dito talaga mas na-challenge yung vocal ranges ko dahil alam na naman medyo sa speaking voice ko na medyo mababa talaga. Pero nag-enjoy kami sa process na to. And madaming challenges but at the end, nagkatugma naman kami. But it's an enjoyable experience and very happy naman ako na ito yung kanta na napunta para sa akin for my second single. Siyempre, napanood namin yung performances ninyo earlier. And parang ang swabe ng ano. Pero siyempre, during recording, may mga ulit, ilang beses, ulit-ulit, na inulit-ulit pa to make it parang perfect. Pero kayo ba, ano yung pinaka-naging challenge recording this songs? Jen? I think ang pinaka-challenging part to, yung ginawa namin itong song na to. Okay, trivia lang po ulit. Hindi kasi namin alam kung paano po namin tatapusin itong song na to. So, yun, parang ang challenge for us na hanapan siya talaga ng ending. And, so parang ilang beses kami ata nag-usap ni Rina and nag-brainstorm kung paano siya tatapusin. And then hanggang sa nagkawa po kami ng ganong ending. So yun, I think doon ako pinangalayarapan. Paano pa natin tatapusin? Kasi parang lahat na nag-ending yan na nagawa na kasi marami na naman po talagang songs na hinahandle. So yun. Siguro sa akin yung pinaka-naging challenge, siguro nung recording, is naalala ko pa rin mga first few weeks ng recording namin dito sa dati pa. Hindi ko mabuha yung tamang feelings ng kanta. Kasi nandun pa ako sa phase na dahil nakamove on na nga ako din sa mga experiences ko, na hindi ko makarelate pa masyado kung kinakanta ko na. Pero nung pinapakinggan ko, nararamdaman ko eh. Nararamdaman ko yung feelings na dapat. Pero mas nahirapan ako sa pag-let out ang tamang emotion for the song. So maybe it's because dinedeny ko ba na ayaw ko na balikan yung mga ganong emotions. But eventually, with a lot of practice and daming sessions namin na Miss Bambi, ng GMA playlist, unti-unti namin nakuha. And happy naman ako na, ayun, yung naging result din. Now, ayun, release na. So very excited na ako for tomorrow. Kasi tomorrow na release date. And ito na lang, kahit sabihin nyo, ginawa ko ng sarili-sarili ninyong composers, may personal touch pa rin kayo syempre kasi it's your song, original song. So kayo personally, ano yung masasabi yung personal touch nyo dito sa mga kanta nyo? Yung personal touch po, for me, I think, ako lagi ko naman pong sinasabi na ang GMA playlist, I love the GMA playlist family kasi binibigyan po talaga nila kami ng kalayaan na kumbaga gawin namin yung gusto namin with the song. Kahit yung sa first single ko, nung sinabi ko na gusto ko mag-incorporate ng mga instrumento na talagang dito lang sa atin sa Pilipinas matatagpuan. Grinant naman po nila yung request ko na yun. And even dito sa aking second single na Di Na Pwede, I think kaya lang din po siya mas personal pa lalo sa akin is yun, bukod po kasi sa ibig sabihin ng kanta na personal sa akin ng mga nakaraan. Ano rin po itong second single na to, sinubukan namin somehow na baliin yung genre ko. Pero talagang at the end of the day, hinayaan naman po ako ng GMA playlist. Sige, ikaw na bahala kung paano mo na-i-interpret with yourself and siguro sa puso ko yung kanta. So, yun. It is always, and in always po, personal sa amin, yung paggawa ng mga kanta ko. With me naman, yung very first pitch ng draft pa lang na itong kanta ko. Napag-usapan na namin nila yun ng GMA playlist na gusto namin mag-venture into yung emotion. So, nung first namin narinig to,
naririnig ko yung lyrics, naririnig ko yung music, pero hindi ko pa nakikita pa masyado. Andun yung feelings pero hindi ko siya yung sobrang grabe talaga na gusto kong ipakita ang feeling. So, nag-usap-usap kami ng mga composer sa training playlist, and then we agreed on making this single a bit slower pa. Kasi yun yung parang perception ko pag gusto mong talagang magsakit. Gusto mong ipanood sa mga nakikinig na yung bawat lyrics, kahit mabagal, gusto kong damdamin yun. So yun yung gusto kong ipatulong sa song. And with the help of GMA Playlist na rin, ayun na, parang na-perfect na namin yun eh. And then nakikita nila ako ng freedom dun sa mga timbre, sa mga high pitches. At first, naghahalo-halo pa kami kung saan talaga ako pupunta dahil meron kami mga notes na hindi rin makuha, but eventually yun, nag-reach na rin kami sa tama talagang pitch. So very thankful talaga ako sa GMA Playlist family. Kasi without them, hindi ako magkakaroon ng second single na yun. And mag-venture out into a different genre of music. And thank you. Thank you, congrats, Alvin. Thank you po. Thank you, bro. And thank you so much, Richard Paglikawan of Lionheart TV. Ang susunod naman na magtatanong from our members of the press, I see Mr. Alan Policarpio of Philippine Daily Inquirer. Hi, good afternoon. Sir, I read na atikan football player din, tama ba? Yes, Parang sir. pakwento lang paano ka nagpunta sa music? Paano yung naging transition? Good question na. Siguro buong childhood ko kasi I've been a very athletic kid. Very competitive ako when it comes to any type of competition. And na-incorporate ko siya sa sports eh. But siguro masasabi ko yung transition ko from being athletic into the music field naman is, I would say, nakakuha ko ng inspiration from my family members. Siguro, ikikwento ko na rin sa inyo, tito ko po kasi si Harry Santos. I don't know if you know, yes po. And parang naging traditional thing na po ng family namin na every time na magagather po kami, hindi po mawawala yung karaoke. So, andun yung hobby ng singing, even though I wasn't really focusing pa doon dahil mas more into football ako. And then eventually, mas naging comfortable ako when it comes to singing. Mas naging outward yung expression ko sa pagkanta na wala yung pagkahiya ko dahil before naiisip ko na hindi pa ako ganun kagaling. And then, I think nung pandemic ko, dahil andun yung boredom natin lahat na nasa bahay lang, nag-try ako mag-cover for the first time. Nag-cover ako, nag-post ako sa TikTok, sa Instagram, sa YouTube as well. And then doon ko lang nakuha yung confidence na kaya ko palang sumabay sa pagkanta. Ayun. Ano naman comment kang Tito Harry mo? Ngayong singer ka na rin and also sa GMA din. Very happy naman siya. Actually, nagulat siya nung nag-audition ako for Sparkle. Kasi nakikita niya naman ngayon, may confidence siya sa akin. But mas nag-overflow lang kasi yung perception nila sa akin na athlete ako. Na football talaga yung focus ko. So nung nalaman nila, very happy sila kasi ito, parang matutuloy yung generation natin in entertainment, gano'n. So nung nalaman nilang nakapasa ako sa Sparkle, grabe yung tutok sa akin ni Tito Harry mo. Pumunta ako sa bahay nila, nag-record kami ng mga kanta. Tapos kapag may mga events kami for GMA Playlist during pandemic, which is online pa lahat nun eh. Kami nag-record nun for our co-host pa. So very happy naman ako dahil full-on support. Hanggang ngayon pa rin full-on support yung mga Tito at Tito Harry, especially si Tito Harry. And very thankful naman, very thankful. Hindi mo siya tinatry-convince na bumalik or kumanta ulit. We do, nag-record under GMA Playlist. Actually, matagal ko na siyang gustong i-convince. Sabi ko, Tito, baka naman mag-questing ka na sa ganyan. Kahit tayong dalawa, no? Bonding na rin natin yun. Pero I would say na medyo busy pa siya sa mga personal ganap niya. So siguro naghahanap na lang kami ng time or ng magandang event talaga na makapag-perform kami together. Alright, thank you. And for Jennifer naman, since naka-experience ka na rin mag-acting, is that something na gusto mo pang i-pursue o ano yung pinaka-na-enjoy mo sa kanila? Definitely po. Yung acting, actually parang mas madalas nga po ako uma-acting ngayon kaysa parang mas actress ako ngayon kaysa mas singer. Actually yung
recent role ko po sa asawa ng asawa ko na sasawa, nung na-experience ko magkontrabida, and ma-experience ko talaga gumawa ng character na sobrang layo sa akin, parang mas nainganyo po ako talaga na, kumbaga, mas i-explore pa siya. And just recent, tsaka very supportive din po ang ating Sparkle family. And of course, yung aming training department sila Miss Anna. Talagang sila rin yung nag-encourage sa amin na try mo yung ganito, mag-audition ka sa ganito. So yeah, bukod po sa singing ko, very much focused din naman po ako ngayon sa aking acting. Continuous pa rin po yung mga trainings and yung mga guestings natin sa ating mga kapuso shows. Pero nung nagsisimula ka palang sumali sa mga singing contest at sa The Clash, imagine mo ba na you would end up sa doing so? Hindi po. Sobrang wala po kasi, bago po pumasok ng GMA, wala po akong background sa acting at all. Kahit sa mga, di ba yung usually po sa schools natin, yung high school, yung college, may mga play, hindi rin ako involved po sa mga ganon-ganon. So, talagang nung pumasok ko sa pag-arte, nung nag-GMA po ako, first ko nga po experience kay Miss Anna sa workshop. So, naalala ko po yung first day ng workshop ko, I was so lost. Sabi ko talaga sa sarili ko, parang hindi yata para sa akin to. Parang tumaas po yung respeto ko sa mga artista kasi na-realize ko po, ang hirap ng craft. Tsaka talagang proseso po talaga siya. Minsan nga po, since parang ibalalan po ako, minsan nung hindi kami nagtitake, katabi ko si Barbie Fortesa, sabi ko, Maria, ang hirap pala ng trabaho na to. Sabi ko, pang matalino pala to. Tapos sabi niya, oo kasi like, bukod po sa hukukod ka kasi talaga sa can either be your experience or sa mga taong nakakasama mo, ano talaga kailangan mong himayin yung detalye ng character na gagawin mo. So, mahirap po siyang proseso. Siguro maswerte lang po ako talaga na ang GMA, ang Sparkle, nagbibigay po sa amin ng ganitong privilegyo na talaga merong mga pa-workshop, pa-training, na talaga nabigyan po ako ng pagkakataon na matutunan siya. Thank you. Thank you. Congratulations. Thank you po. Thank you so much, Mr. Alan Policarpio of Philippine Daily Inquirer. Up next naman, we have John Bueno of Humagka. Hi. Hi guys. Hello po. Well, siguro natanong na nila yung most of the questions about the songs and everything else. I'd like to ask you somehow like a personal question. Since nabanggit niyo kanina, earlier, na you needed to have that certain emotion to be able to accomplish the songs that you sang earlier. Siguro dun sa part na yun, I'd like to ask you, yung first love ninyo, na? What do you think was the reason that you fell in love with them? And what did you learn from that last relationship? Pang red max na to. Kasi, pinasa kay Seth. On to you. Oh, wow. Both of you, please. First love question. Oh, grabe. Yeah. Why did you fall in love with them first? And when you had your previous relationship, So ano to Seth? Choice, emotional obligation. Sa obligation ko ngayon, guys. Ano, nakamove on na ako eh. Siguro first love ko, bakit nga ba siya yung napili ko? I would say it's because nakikita ko na madami akong matututunan sa kanya. Feeling ko, growing up kasi masyado ako naging independent sa family ko, sa parents ko, na medyo hirap ako maging independent. So I think why I love that first love person is kasi nakikita ko sa kanya na makaka-experience ako ng mga activities, mga stuff sa buhay na alam ko na sa kanya walang mararamdaman. And ang dami ko naman natutunan sa kanya. She was smart, and she was very independent, so ang dami ko natutunan sa kanya. But ang pinaka-lesson siguro makukuha ko dun sa relationship ko na yun is before you love someone else, make sure to love yourself first. Yun talaga yun. Yun talaga siya for me. Hindi ko man sinasabi na parang something, pero mas maganda talaga na alam mo muna kung ano yung standards mo, alam mo kung ano ba talaga yung para sa'yo, bago mo mag-commit. Kaya, yeah, for me, self-love is very important. Yes.
Alright. Sa'yo naman tayo. Paano po na in love? Yes, Sa tao na first. yun? Hindi ko kasi alam kila Sed ngayon. Wow! Ako po kasi parang wala kasi ako iba talaga yung experience mo ko dun sa naging last kong relationship. Mm-hmm. And kung paano na in love, actually para po sa akin misteryo pa din po kasi feeling ko hindi mo rin talaga masasabi or nasasabi kung kanino ka naka-fall, I think. Mm-hmm. And ano ba yung next question? Kasi misteryo sa akin yung talaga, yung kung paano ka naka-fall. So siguro, yung ngayon na lang na siguro nasa dating stage ulit ako. Wow. Siguro, wow! Siguro yung nare-realize ko lang so far sa phase na to. Yun, hindi ko nga nasasabi kung kanino ka I think na-attract, but siguro you can qualify. You can qualify kung sino yung gusto mong makasama talaga, like kung gaano kayo compatible, and then kung ano yung sa dating phase, kung ano yung mga feeling mo, yung mga preferences mo about the relationship. So, siguro yun po sa akin so far. Ayun. Si Seth kasi laki na yata nakalik. Uy! Ano ba? Awat na lang ito eh. But at this stage, and I mean at this age, would you say, sorry ano, ayaw mo patanong sa akin. Oo nga eh. I mean, would you say at this stage that you were hurt with that last relationship? And did you really learn a lot from it because of that? Ako po, personally, kung hurt, opo naman. Kasi devastated. Yun lang. It was Parang almost half kulang of... pala yung word na Kasi, hurt na. ano ba? Well, sige, I'll be completely honest about it. Kasi natutura naman po ako talaga. It was almost half of my life, Yes, of course. that relationship. So, ang dami ko rin naman po talagang nabaon from there. And, yun, it is something na I never thought back then na talagang mag-i-end. So, nahirapan din naman po ako talagang i-let go siya. And, kung natutunan ko po, madami. Madami. And I think sa pinakamagandang natutunan ko now, nakalet go ako fully nung mahal na mahal ko na ulit yung sarili ko. Wow. And, oo, parang mas dun naging klaro sa akin kung ano yung mas prefer ko, kung ano yung mas deserve ko, kung ano yung mas gusto ko. And currently, parang saan ko pinagpapasalamatan ko po na kinailangan kong pagdaanan yun. Kasi ngayon na nandito ako sa season na to, mas nakilala ko rin po talaga yung sarili ko. Parang ang dami kong nagawa itong nakaraang taon na hindi ko akalain nung past version ko na kaya ko pala siya talagang gawin. So I am rather grateful po dun sa naging experience na yun. Oo, masakit siya, unforgettable siya, and hindi ko na siya, talagang nandun na yun, nakabang ko na yun. Pero pinagpapasalamat ko rin po yung experience na yun. Kasi totoo naman pinagtibay din po ako nun. How about you? Would you admit that you really did get hurt with that relationship? Ako, I would say yes. Devastated. Wow. Yeah, hurt rin naman ako kasi siya yung first kong girlfriend talaga. So, childhood pa, probably mga first year high school magkakilala na kami until first year college. So, parang gano'n. And masasabi ko na masakit siya para sa akin dahil ang hirap ng transition dahil mag-isa na ako ulit. Yung gano'n. Parang sayang, parang ma-enjoy sana natin itong dalawa. Pero yun nga, ako na lang pala mag-isa. So ang hirap ng stage na yun. Actually, nasaktan ako dun sa after effect ng breakup rather than the breakup itself. And ayun, kaya... What did you learn from that? Ano ba? What did you learn from that? Na akala ko independent na ako dahil nakamit ako ng independent person. Pero ayun, dependent pa rin pala ako sa mga experiences with other people. And ayun, ilang years naman nakalipas? I think 4 years na yata nakalipas ng past relationship ko. Masasabi ko na I'm happier here now kasi ang dami ko na-experience alone na kahit alam kong takot ako gawin to before, wala akong choice kundi gawin ito kasi alam kong makakabuting na ito para sa life ko. At masasabi ko na nakakarasan ko ito. So yeah, very happy naman ako. And thank you for being so honest with that.
Aside from that, I'd like to ask you, plan ng GMA playlist, like, what's gonna happen like in the next few days or weeks? Do you have plans to perform elsewhere? What's gonna happen? Can you tell us? May online ano ba kayo? Or, yeah, where are you gonna promote the songs? Ayun, of course, meron po may mga promotion. So far, magkakaroon po kami ng live performances namin sa GMA playlist. Mhm. And also, letters and Yeah, letters and music. Yes. Yes po. So yun, may mga nakaline na po na guesting na gano'n, mga radio guestings. So yeah, we will be very much excited po, syempre, na ma-share itong bagong song namin with everybody. Alright. Good luck. Yeah, thank you. Thank you. so much. Good to see you. Congratulations. Thank you. Thank you so much for asking away John Bueno of Kumangkao. Moving forward, we have here Mr. Alan Sancon from Stars Photo. Hello, congratulations. Thank you po. Nabagbagan namin ang dami sa inyong mga kanta ni. Thank you po. Yung question ko related to your song, parang sa'yo kasi parang sinabi mo, hindi na pwede, di ba? Hindi na po talaga pwede. Kailan mo masasabi in your personal life na hindi na talaga pwede? Lalo na your parang parang sabi mo galing ka sa long-term relationship. Yes po. Paano mo masasabi on your personal self na hindi na talaga pwede? Parang ganun. Isa po sa pinaka natutunan ko from that relationship is dapat talaga mag-set tayo talaga ng boundaries. Ako, ever since naman, nag-yes sa boundaries. Hindi, totoo. Ever since po, deal breaker sa akin talaga, number one, cheating, physical and emotional abuse, I think. So, yun, hindi na talaga pwede kapag na-cross talaga yung line mo. And siguro, isa yun sa mga dapat talaga nating, ano po yun isa po yun sa mga naging take away ko talaga from that relationship. Respeto mo rin kasi yun sa sarili mo, na hindi dapat mawala, regardless kahit sino man ang kasama mo. Ayun po. Related, no? Yeah. Kaya pala, feel na kanta ka nila dahil. Kasalanan ako Kay Seb naman, parang dati pa. Kumbaga, how do you see yung dati mong life sa life mo ngayon bilang artist? Sabi mo, you're an athlete before, di ba? Now you're an entertainer, parang gano'n. Actually, feeling ko, kung titignan ako ng past self ko ngayon, siguro 16 years old me, kung titingin siya kung nasan ako, siguro magtataka yun kung bakit ang layo mo. Hindi ko naman namin na-expect na, yun yan, mag-showbiz, or kakanta-kanta ngayon, tapos mag-artista, mag-acting. But I would say na he's very proud of me. Kasi yun yung pinakatakot namin, or takot ko before, is mag-try ng something na bago. Dahil ako personally, masasabi ko na sobrang comfortable ako rin sa maliit kong box na ayaw ko nang umalis doon dahil happy na ako dito ayaw ko na maka-experience ng iba, ayaw ko na pumasok na something else. So I would say proud na proud siya sa akin ngayon dahil I'm trying this, no? Hindi ko nga ina-expect na magkakaroon ako ng press conference my newest single, kaya very thankful ako. Thank you po talaga sa mga pumunta po dito. Nabigyan niyo kami ng time. And yeah, I would just say na very proud siya sa akin ngayon. And proud na rin ako dahil sa mga decisions na ginawa ko before. Yeah. Congratulations. Yung comfort zone din sinasabi mo, no? Yes po. You go out from your Yes, box, po. diba? Yung second question ko to both of you, karamihan kasi sa mga singer yun, kumaga nag-dive sila into acting, di ba? Kayo, how do you use yung skills and singing sa pagiging actor nyo? Kumbaga mas malaking factor ba na mas magaling kayong actor or singer because you're an actor or you're a singer? Siguro sa akin, dahil nga nag-venture into acting na rin ako, masasabi ko nakatulong ang aking pagkanta dahil I look at scripts as a form of rhythm. So kasi diba sa pagkanta, mahaba yun mahabang linyahan yun. So minsan mahirap mag-memorize and something. So na-incorporate ko yung pagkanta ko dun sa pag-memorize ng script. Binibigyan ko ng tono yung pag-bigkas ko. And I also incorporate feelings, which is nagagawa ko rin sa kanta, from acting to singing naman. Kasi before, kanta lang ako ng kanta Wala na rin yung feelings. Kumbaga, bumibirit na ako without any flavor. Yung parang gano'n.
So, yun, I think nagiging corresponding ba? Or nagiging relative naman siya sa isa't isa. And yeah, I think yun yung masasabi kong naging benefit ng singing and acting ko. Jennifer. Ako po, sobrang laking bagay po na natulong sa akin ng aking, sa pagkanta ko lalo. Kasi, paano ko ba siya marirelate? Para po kasi sa akin, ang pinaka ibig sabihin po ng pagiging isang singer is matawid namin yung mensahe ng bawat kanta kakantahin namin. And hindi naman talaga lahat din ng kanta ang ibibigay sa amin or kinakanta namin. And may personal kami experience. It's the same with yung mga characters din na ginagawa namin. Most especially yung pinaka-recent ko sa asawa ko. Sobrang layo po nun sa akin. So, sobrang natulungan po ako ng acting. Kasi ako din po ngayon, pag tinitignan ko na yung bawat kanta na ginagawa ko ngayon, tinitignan ko siya as a script. Like, kung paano ko ba ito marerelate sa sarili ko, lalo na pag sobrang layo po sa akin. Paano ko ba siya hahanapin? Ano bang significance or ano bang parang pinaka-mensahe ng song na to na nagre-resonate with me? Paano ko siya itatawid? And yun, parang mas ganun ko rin po kasi, ganun ko rin po tinitignan yung pag-arte ko. And kaya po siya parang mas naging nakatulong pa nga po, rather. And yeah, iba lang din po talaga, I think, yung atake. Kapag personal sa'yo, kapag may personal kang experience sa arte. Pero regardless, hindi naman po kami maghihinto dun sa parang pinaka-purpose po namin na maibigay and maitawid yung mensahe ng kanta. Tsaka ng kahit na mga roles na ginagawa po namin. So, yun po. Hope to hear your song sa mga teleserye. Salamat po. Sa medyo mga pang-teleserye yung dating yung mga songs. Thank you. Congratulations. Thank you po. Thank you. Maraming salamat, Mr. Alan Sancon from Stars Photo. The next person who will ask from our dearest members of the press is Nas Tabanes. Hello, sa mga love questions kanina, sa state ng gusto nyo ngayon, what makes a good love song for you? Mas gusto nyo ba yung mga yung falling in love type or yung mga masasakit? Sige, ako na. Siguro pagdating sa love song, medyo ako not looking, ganun ako when it comes to relationships, not looking but welcome naman kung gusto mong pumasok sa buhay ko. But when it comes to love song, gusto kong maka-feel ng yakap sa kanta. Gusto kong maka-feel ng yakap na parang, ay, nakakapagpahinga ako sa kanta ko. Yung ganun type of love. Kasi para sa akin, wala na ako dun sa mga type of love na puro pa-flex lang, labas tayo sa ginto, labas na naman tayo bukas, or kaya yung, dapat intigoy mo, yung mga romantic type of love. Kasi if ever man magkaroon ako ng new relationship, kung dumating man yung noon ko, ang gusto ko sanang maramdaman sa kanya is, I can be who I want to. And ayokong ma-feel na parang nagpepeke ako. Tapos gusto ko na pag nakikita ko siya, rather than masistress ako na, okay ba ako sa itsura niya? Presentable ba ako? Okay ba yung pagpupuntahan namin? Hindi. Kumbaga gusto ko yung ma-feel sa kanya na unang tingin ko pa lang sa kanya, parang yung pagod ko ng buong buwan nawala dahil okay na ako na nakita ko siya. So ganun type of love, yung hinahanap ko. And pati rin sa kanta, ganun talaga yung gusto kong makakarinig na kanta. Soothing, very chill, very comfortable. Ayun, pero siguro pag hindi ako makatulog sa gabi, doon ako nakikinig ng mga heartbreak songs naman. Parang trip-trip lang, parang lang ma-feel ko kung iiyak pa ba talaga ako. So yeah, ayun naman ko sa akin. So, inamin ko lang po ulit yung question. Ano po yung mas prefer namin? Kung love song or hugot song? Tama po ba? And kung nasan po yung state namin doon ngayon? Okay. Ako, personally, parang ang hirap kong mamili kung between love song tsaka ano. Kasi pareho naman tayo talagang nakaka-relate. And surprisingly, nung pinagdaanan ko po yung heartbreak ko na yun, madami pa na heartbroken. Kasi, well, minsan po ba nagsistream din ako ng live, minsan kasi kumakanta rin po ako through lives, na nakakatawa na ang dami pa ng heartbroken na nakaka-relate. Kaya pala marami tayong good songs. Kasi marami pala talagang marami pala talagang nag-heal,
marami pala talaga nag-move on. Pero if you were to ask me, ang hirap mamili para sa akin kung love song or hugot song eh. Kasi on total fairness, yung mga hugot songs na yun, nai-inspire din naman talaga ako sa kanila. Nakakaramdam din naman ako talaga ng comfort sa mga kantang yun. And dun sa mga love songs naman, nakaka-inspire ulit magmahal. In as much as masarap tumanggap ng pagmamahal, masarap din talagang magmahal. And feeling ko innate na po na parte na yun ng pagkatao natin eh. Na talagang hindi tayo magsasawa talagang magbigay ng love. Kahit ilang beses tayong mag-feel or masaktan. So yun, hindi ko po masagot kung hugot song or love song. Pero yung state ko ngayon, siguro inspirational song. Wow, wala ka lang sa option. And second question, sa journey nyo as a singer, sino yung parang pinakamasasabi nyo na pinaka-nakakilala sa inyo? Mag-why? Journey as a singer. Journey sa pagiging singer ko, well, marami kasi talaga influence. Of course, nandiyan na po sila Miss Lani, Miss Alicia, sila, syempre Miss Regine, hindi naman po mawawala talaga sa mga genre po namin. And of course, mga Beyonce. Pero pinaka-nakatulong, talaga din po yung mga nakakasama mo rin talaga sa industriya. Kasi parang kami-kami rin po yung parang nakakapagbigay din, kumbaga, ng inspirasyon sa bawat isa. Na, uy, ang galing naman yung ganito. Na, okay ba nang gawin yun? Talagang, yung journey po namin, kung nasan kami ngayon, in all total fairness, thank you Lord, lahat ng taong nakasama namin sa journey na yun, natulungan din naman po talaga kami. And naging inspirasyon and na-influence din naman po talaga kami in some way para mabuo namin yung music na meron kami currently. For me naman, siguro ang masasabi ko, inspiration. When it comes to singing, I would say it would be my uncles, sila Tito Harry, o yung mga kapatid mo. Kasi before pa lang ako sumama sa showbiz, parang naririnig na nila na meron akong talent for singing or for entertainment in general. Nakikita na nila yun, mga bata pa lang ako, parang pinapasapak na ako. Ito yung mic, kantahin mo yun, mataas, gano'n. So tinatry ko na lang tinatry. Pero kahit alam ko sa sarili ko na hindi pa ako confident, sila talaga nagpupush sa akin. And ayun, syempre, hindi naman mawawala dito yung sila Miss Bambi, sila Miss Rocky, sa GMA playlist na tumulong po sa amin talaga. Dahil ako naalala ko pa yung first experience ko, recording my very first single, which is yung Want You on the GMA playlist ko. Masasabi ko nun na sobrang insecure ako sa boses ko. As in sobrang, hindi ko talaga alam kung para sa akin yung pagkanta noon. Kasi hindi ko pa nakikita ko yung sarili ko na gano'n eh. Parang puro doubts pa lang. But syempre with the help of Miss Rocky, sila Miss Pams, sila Ate Mans, sila Ate Mandy. Unti-unti ko nakuha yung confidence na nakukuha ko yung reassurance na okay lang magkamali basta hindi ka susuko sa ginagawa mo. Kasi nandiyan na ako eh, diba? Hindi man lahat mabibigyan ng opportunity. And yun, thankful rin ako sa mga nakasama ko sa workshops. Ayun, kay Ate Jen actually. Very thankful ako kay Ate Jen eh. Kasi, hindi totoo to. Kasi kapag pupunta ako sa mga recording sessions ko or kaya sa mga workshops, makikita ko sila Ate Jen, sila Metsi, yung mga kasama namin sa GMA playlist. Feeling ko minsan nanlilit ako eh. Kasi feeling ko, ay, ang taas nila Ate Jen, gano'n. Pero ayun, si Ate Jen, isa siya dun sa mga kasama ko sa workshop na nakapagbigay sa akin ng comfort. Parang gano'n, na komportable. Maging okay na lang, hindi, naglalaro lang tayo dito. Bukas yung pressure sa hindi mo masyado. So sila yung mga tumulong talaga sa akin, mag-loosen up. Gano'n, kapag nagre-record, kaya very thankful kay Ate Jen. Yeah, Ate Jen! Sorry po natatawa kasi shoutout po sa coach namin, si Miss Bobby. Sobrang supportive nandyan po siya ngayon. So, from our GMA Playlist family, thank you so much guys. And siguro, ayun sa inspiration naman sa mga artists, masasabi ko ngayon, dahil ko pinapakinggan sila Adi, sila Arthur Neri, kasi doon ko nakikita mas mga bagay yung boses ko. Kasi sobrang swabe talaga ng mga pakinggan ko nila. So, ayun, yun lang po. Thank you. Thank you po. Maraming salamat, Nas Tamares. Ang susunod naman na magtatanong coming from our dearest members of the press ay si MJ De Leon of Glitz.ph. CR lang. Alright, balikan po natin si MJ. So, up next we have Mr.
Gormy Rula of PEP. Dali ko muna yung mic sa CR kay MJ. Gusto mo. Oo. And then, congratulations ha. Kasi nakakatuwa, tuloy-tuloy yung GMA playlist sa pag-discover, sa pagbigay ng break sa mga magagaling na mga artist kagaya ng mga bagets pa. Pero pag napapanood natin ng All Out Sundays, ang dami yung ding mga artist na talagang magagaling. Tapos may produkto ng The Clash, tapos may The Clash pa ngayon. So sa tingin ninyo, saan nyo ilulugar ang sarili nyo sa dami ng mga artist na binibigyan ng break ng GMA7? Seth? For me, alam ko rin naman na madami talaga magagaling na talent dito sa Sparkle, no? Makikita mo rin talaga and may inspire ka sa mga stories nila, tapos move ka sa mga vocal ranges nila. So, ako kasi, as much as possible, ayoko siya makita as a type of competition na para dapat pagalingan ng boses. Pero I would see it as motivation and inspiration na parang gusto ko sana eventually makasama ko sila kumanta. And siguro malulugar ko yung sarili ko, not in a sense na kung nasan ako sa industry, but I would say malulugar ko na lang yung sarili ko doon sa mga tao gusto kong maramdaman yung mga kanta ko. So, rather than may levels to singing or sa mga status in singing, mas gusto ko na lang ilugar yung sarili ko sa mga taong sa mga taong tamang listeners for my genre of music. So, Na tipong gano'n. Tipong ano ng mga music. gusto ko talaga mag-focus sa love eh. Ibang-iba talaga yung love na genre for me. Dahil I could say na yun yung pinaka-expressive side ko. Very caring kasi talaga ako as a person. And iba talaga ako magpakita ng pagmamahal. Parang all out na rin. Ganun. So gusto kong maparamdam yun sa mga makikinig sa akin. Parang dami nag-i-love sa iyo sa mga sinabi. Oo. Pero yun na nga, nabanggit mo yung nakaka-inspire. Sino yung particular sa mga GMA7 na tingin nakaka-inspire sa'yo? Pero masasabi natin na may influence sa'yo. May pinaka-influence talaga. I would say, si Auntie Jen eh. Andun siya sa list ko ng mga inspirations. So parang nag-e-client lang tayo dyan, di ba? Di mo na wala dito. Siguro si Wala na sa mga, masasabi mo yung establishment. Siguro si Kuya Anthony Rosario. Oo. Kasi ibang-iba talaga yung hanga ko sa kanya, especially nung nag-theater na rin siya, nag-musical theaters na ito. Ibang klase yung ranges ni Kuya Anthony. And isa rin siya sa una kong mga nakasama nung sa GMA playlist pa lang, yung public check pa lang ng mga new artists. And isa siya sa parang hinangaan ko nun nung first time ko siya makasama kumanta. And masasabi ko na, galing na ito ni Kuya Anthony. Ibang-iba yung timbre ng boses niya. So, siya yung masasabi ko naging inspiration ko ngayon sa pagkanta ko. So eventually, pwede mo rin pasukin. Open ka rin sa theater. Yes naman po. Yes naman po. May experience ka na ba? Yes po, yes po. Ano yan? Previously po nakasama po ako sa Tanghalang Mandaluyong, which is it's a theater organization sa Mandaluyong po siya. Tapos nabilang po ako sa theater play nila na hindi kasi ako tapos, which is about the effects, or not even the effects, pero yung mga pinagdaanan ng mga estudyante. So it serves as an inspiration for students para alam nila kung ano yung dapat gawin at hindi dapat gawin para mas maging successful sila sa lives nila. So ayun, very thankful naman ako. It's a drama, theater play. So it relies more on heavy scenes talaga. So hopefully soon enough, maka-experience naman ako ng theatrical play na may musical ko. Sana umabot pa ng West End or Broadway, di ba? Sana. So, malay mo naman. Yes, okay. Good luck ha. Thank you, Brody. How about sa iyo, Jen? Doon ka muna sa unang kanila. Ang challenging po ng question, saan lulugar? Medyo totoo po yun na marami po talagang singers in this generation. And talagang ang Philippines po kasi, singing country po kasi talaga tayo eh. Ang dami talagang magagaling dito po sa atin. And sobrang happy na rin po ako na yung OPM talaga natin ngayon. Talaga naman po, grabe, sobrang grabe yung OPM ngayon talaga. Una po siya.
kung saan po lulugar, siguro po isa sa mga natutunan ko so far sa industry at sa pag-arte, dito sa ginagawa po namin trabaho. Kahit na pare-pareho po kami let's say na kumakanta or pare-pareho kaming aktor, iba pa rin po talaga yung, for me, yung nabibigay mo dun sa bawat kanta or bawat role na gagawin mo. So, kumbaga, I think, dito po pumapasok yung artistry ng bawat isa. So, kunyari po si Seth, kahit na may kapareho siyang genre, iba pa rin po yung mabibigay ni Seth dun sa kanta na yun. Kahit nakapareho niya po ng halos ng genre yung artist na yun. So, ang akin lang po siguro, kung saan kami lulugar, siguro mas rather grateful na lang po ako na isa po ako sa nabigyan ng ganitong pagkakataon na at least lahat po or maibigay po yung what I can offer as an artist dito sa tao po. So, yun. Saan lulugar, I think, isa po ako sa mga options na pwede nilang kung makaka-resonate ba sila sa ino-offer ko, kung makaka-relate po ba sila. Siguro nandun po ako. Oh. Pero at least nasubukan mo rin, nag-acting ka rin, di ba? Yes po. Oo, may character talaga rin yung face. Paggulat mo, pagpasok ko kanina, akala ko si Nadine Lustre. Ay! Oo, nakaupo doon, di ba? Oo, pwede kayo magkapatid din Nadine. At umaarte ka na rin din talaga. Yes po. Nabanggit mo, sobrang paghanga mo sa mga artista Yes po. na itatawid at nagagawa nila yung ganong klaseng profession. Pero naniniwala ka rin ba or na-challenge ka sa sinasabi din na mga magagaling na singer, magaling umarte? May kasabihan po ba gano'n? Oo. Sinasabi ng karamihan. Ako po kasi, ngayon po na na-experience ko siya, hindi naman po kasi talaga malayo para po sa akin. Kasi parehong emosyon po kasi yung puhunan eh. Pag kumakanta ka, eventually kailangan mo rin naman talagang hugutin yun sa'yo. Sa bawat character din na gagawin mo, hugutin mo rin naman yun talaga sa personal mo. So, kung may ganun man pong kasabihan, hindi ko po masasabi na kaya ako nakakaarte na yun ay dahil singer ako. Kasi to tell you honestly, nung unang-una po akong sumabak sa pag-arte, feeling ko po, hindi ako marunong. Feeling ko, hindi ko siya kayang gawin. Pakiramdam ko, hindi siya para sa akin. So, siguro po, ganito na lang. Masasabi ko po na parang lahat po talaga ay mamukuha sa tiyaga. And masasabi ko po na kung marunong naman na po akong umarte siguro ngayon, nakuha ko po siya talaga sa tiyaga. Pinaghirapan ko rin po talaga siya. Siyempre, nagsisimula naman din talaga sa ganun. Yes po. Oo, Jen. Pero kamusta na ba ngayon? Tuloy-tuloy pa rin, ano? Swerte din niyo. Yes po. Maraming salamat of course sa aming management, of course sa GMA. Kasi talagang patuloy pa naman po kami talaga nabibigyan ng pagkakataon na mapabilang sa mga GMA shows po. So, just recently, after ko po ng asawa, nagkaroon po ako ng pagkakataon na mapabilang sa Abot Kamay. And ngayon po, guest din po tayo sa Attorney Matias. So, yeah. So, tuloy-tuloy din yung pag-arte Opo, mo. opo. Paano priority mo talaga? Parang kaya naman po i-juggle both. Opo, if given an opportunity, kung pareho po may pagkakataon sa both singing and acting, gagawin mo po pareho. Kasi, alam ko po ever since passion ko na talaga ang pagkanta. Pero, pwede pala yun na magkaroon ka pa ulit ng panibagong passion. And I'm also currently very passionate about acting. So, yeah, pareho po yung nagpapaligaya sa akin. So, gusto ko po silang gawin pareho. Thank you. Thank you. Tapos sa yung role mo sa asawa? Yes po. Okay. Thank you, ha. Thank you, bro. Maraming salamat, Gorgie Lula of BAP. And let's once again call on MJ De Leon of glitz.ph to ask away questions for Seth and Jennifer. Hello, fun question na lang. One question lang for me. If you will describe your holiday, like your experience this holiday, through a Christmas song, what is it? At paano nyo siya i-interpret? Yun lang. Yun lang, pero mahirap pala siya. Wait lang. Christmas song. Okay. Christmas song? Ay, hindi yan sa akin. Wow! Siguro ako meron na yata.
meron na yata akong Christmas song na masasabi kong in spirit of mine. Siguro ito yung kanta ni Justin Bieber na Mistletoe. I don't know, kasi very childhood song ko yun. Naalala ko every time na magpapasko sa akin, kakanta ako ng gano'n. But bakit nga pag Mistletoe yung nararamdaman ko ngayon? Kasi very chill lang ako ngayon eh. No? Very welcoming, very heartwarming, gano'n. Parang masasabi ko kasi na kaya ko magbigay ng warm hugs ngayong Pasko. Parang gusto ko magbigay ng comfort, gano'n. And kasi yung kanta rin, every time na pinapakinggan ko siya, it's very soothing. Hindi siya yung typical na Christmas song na upbeat na parang mabilis na pace eh, gano'n eh. Sample. So paano mo siya i-interpret? It's the most beautiful time of year. Life's so sweet, spending so much cheese. I could be playing in the winter sun, but I will be under the mistletoe with you, shawty with you, shawty with you, under the mistletoe. Thank you, si Jen naman. Ako po, yung, sa question nyo na yun, isang song lang yung nag-resonate sa akin, tapos di ko pa alam kung ano yung title. yung line na, I'll be home for Christmas, I'll be home for Christmas. Sobrang nag-resonate siya with me, with your question, kasi around this time last year, yung heartbroken ako actually. And sabi ko nga, gusto kong bawiin yung Pasko sa sarili ko this time around. And I think a biggest takeaway ko rin talaga this year is, in as much as may mga partner tayo, may family tayo, and we treat them as home, at the end of the day, ang pinaka-home mo pala talaga ay yung sarili mo. Ako talaga ang home ko. So yun yung pinaka-biggest takeaway ko. So I think yun yung parang theme song ko this Christmas, I am truly home with myself. I am truly home this Christmas. So yun po. Thank you. Thank you po. Maraming salamat, MJ De Leon of Blitz.ph. And that wraps up actually